Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Ipinapaubaya ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga senador ang paghahain ng reklamo kaugnay sa kill joke ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanila. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, malinaw na nagbibiro lamang ang dating Pangulo sa political rally noong February 13 sa San Juan City. Dagdag niya, iba ito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na tahas ang nagbanggit ng mga pangalan at sinabing hindi siya nagbibiro. The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkakadeliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Hataw Balita Ngayon. Dismayado si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong sa pahayag ni NBI Director Jaime Santiago na itinuturing lamang na retorika ang kill joke ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mambabatas, hindi dapat maging normal ang banta ng pagpatay at hindi na kailangan pang maramdaman ng isang tao na siya ay nababantaan para magsalita at itama ito. Anya, mali ang anumang uri ng banta ng pagpatay, anuman ang sinabi. Well, it's so disheartening, no, for public officials, especially those who have served as our president, to say these things, no, to threaten. Say na mas madali lang sabihin na patayin na lang natin yung mga senadors. Hataw Balita Ngayon. Ipinaubaya ni Senador Aquilino Coco Pimentel III sa Department of Justice at National Bureau of Investigation ang pagsisiyasat kung may nalabag na batas ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpatay ng mga senadora. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, sanay na sila sa mga pahayag ng dating Pangulo at hindi dapat patulan ang lahat ng kanyang sinasabi. Dagdag pa ni Remulla, kung may senador na maghain ng reklamo, saka lamang maaaring umaksyon ng DOJ sa issue. Pero if the senators themselves complain, then we have reason to act on it. Kasi siyempre sila yung endangered ng ganong statements. Can possibly have a ripple effect. Hataw Balita Ngayon. Pinapayagan ng Omnibus Election Code ang negative campaigning laban sa mga kandidato o katunggali sa panahon ng halalan. Ito ang iginit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kaya't hindi nila ito maaaring ipagbawal. Gayunpaman, may mga kaso ng libel at cyber libel na maaaring lumabas kapag ang negative campaigning ay naganap sa social media at posibleng magdulot ng kriminal na kaso. Nilinaw ni Garcia na kapag ang kandidato ang sangkot, maaari silang madisqualify, ngunit hindi nila saklaw ang mga taga-suporta ng mga politiko. Pero yung ibaba natin yung negative campaigning per se, hindi po namin magagawa yon because it's provided for by the Omnibus Election Code. Hataw Balita Ngayon. Nagtungo si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III sa Department of Justice upang magsagawa ng case build-up laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang pahayag na papatayin ng ilang senadora. Ayon kay Torre, ang mga pahayag na ito ay hindi maaaring ituring na biro, lalo na't maaaring seryosohin ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Binanggit ni Torre na bukas ang CIDG upang tulungan ang mga senador kung nais nilang magsampa ng reklamo. CIDG chief and as a Filipino, as a policeman. Because anybody can file that. So hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG chief pa tayo, kung hindi natin pangunahan ang ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines, pero talagang galit din naman, hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa. Hataw Balita Ngayon.
Itinanggi ng Commission on Elections o COMELEC ang lumabas na balita na may nangyaring hacking sa kanilang sistema o sa website at social media accounts. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, agad nilang bineripika ang nasabing issue sa pamamagitan ng kanilang Information Department, gayon din sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Tiniyak ng komisyon na ginagawa nilang lahat para maging hack-proof ang kanilang sistema. Ang COMELEC ang isa sa pinakamaraming hawak na data tulad ng voters record. Binerify namin, kinounter-check namin kanina, pati yung mismo sinasabi nung IT something na yun. Negative po, kahit sa DICT, coordinate na kami, negative po yung sinasabi. Binerify na rin namin yung lahat ng mga social media pages, yung website ng COMELEC, etc. At wala po, hindi po kami na subject sa hacking. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Commission on Elections o COMELEC na sinampahan ng disqualification case ang kapwa senatorial candidates na sina CIS Representative Erwin Tulfo at kapatid nitong si Ben Tulfo. Damay din sa kaso ang tatlo pa nilang kamag-anak na sina CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo, Quezon City Representative Ralph Tulfo at former Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo. Kinasuhan ang mga ito dahil umano sa issue ng political dynasty at citizenship. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakatakdang i-raffle ang kaso sa dalawang dibisyon nito ngayong Martes. Hataw Balita ngayon. Hinahanap ng Commission on Elections sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang guidelines para sa pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Kapos ang Kita o AKA program. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, wala pang visa exemption na ibinigay nila sa DSWD hanggat hindi natatanggap ang hinihinging mga panuntunan. Ipinadala ng COMELEC ang sulat sa DSWD upang alamin ang kalagayan ng mga guidelines para sa ayuda. Nasaan na ba yung guidelines na ipinangako po nila at nakalagay doon po sa ating kondisyon nung ibigay natin yung unang request nila for exemption. Meaning to say, yung lahat ng exemptions po, yung lahat ng proyekto, programa na nando sa unang request nila ay hindi valid and effective until the conditions are met. Hataw Balita ngayon. Ipinaliwanag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo ang paggamit ng camouflaging sa pamamagitan ng pagsusuot ng pulang t-shirt ng mga pulis sa mga malalaking rally. Ayon kay Tuanyo, bahagi ito ng covert operations ng PNP upang mag-merge sa mga nagtitipon at hindi magmukhang mga otoridad. Tiniyak din niya na iniimbestigahan na nila kung sino ang nagkalat ng memo tungkol sa pagsusuot ng pulang damit ng mga tauhan na nagdulot ng misinformation sa publiko. Yun po ay patungkol sa covert deployment po ng mga tao nila sapagkat practical nga naman kung ang karamihan na suot ng mga sumasali doon sa activity na yung mga nakapula, yung pong covert deployment po nila ay dapat mag-merge po doon sa mga tao na nasa field. Hataw Balita ngayon. Ngayong araw ay pagpapatuloy ng House Tri Committee ang pagdinig hinggil sa mga digital personalities kabilang ang mga social media influencers, vloggers upang suriin ang kanilang pagsunod sa mga regulasyon sa buwis. Iimbitahan ang mga content creators na isumiti ang kanilang income tax returns para masuri ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Kung hindi pa rin magpapakita ang ilan sa mga iniimbitahan, maaari silang ipasabina ng Kamara. Hataw Balita ngayon. Sinuspende ng Meta sa loob ng 180 araw ang Facebook page ni ACT Teacher Representative Franz Castro dahil sa umano'y impersonation. Sa post ng ACT Teacher Party List, dinagsa umano ng troll accounts at fake news ang page ni Castro kaya hinala ng grupo sinadya ang suspensyon para mapatahimik ang grupong nagsusulong ng impeachment laban sa vice-presidente. Dahil dito nagpahayag ng pagkondena ang grupo sa hakbang ng suspension
at nananawagan na ibalik na ang account at itigil ang pagpigil sa malayang pagpapahayag sa pamamagitan ng social media. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Philippine Navy na ang mga foreign warship na nakita malapit sa Jose Panganiban, Camarines Norte ay mula sa France, Estados Unidos at Japan at hindi mula sa China. Ayon sa pahayag ng Navy, nagsasagawa ng naval exercises ang US Navy, Marine National at Japanese Maritime Self-Defense Force sa Philippine Sea bilang bahagi ng Exercise Pacific Stellar 2025. Ang exercise na nagsimula noong February 8, 2025 ay naglalayong mapabuti ang koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng mga puwersa ng France, US at Japan. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ng Department of Health na may 8 lugar pa sa bansa ang posibleng magdeklara ng dengue outbreak dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, may 3 rehiyon at 5 lokal na pamahalaan na maaaring magdeklara ng outbreak, bagaman hindi pa tinukoy ang mga lugar na ito. Batay sa kanilang monitoring, mataas ang kaso ng dengue sa Calabar Zone, Central Luzon at Metro Manila. Hataw Balita ngayon. Iuuwi na ng Pilipinas ngayong linggo ang labi ni Police Colonel Pergentino Malabed, ang opisyal ng Philippine National Police na nagdamay sa banggaan ng Black Hawk helicopter at American Airlines sa Washington, D.C. noong January 29. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, darating ito sa February 20 ng umaga. Dadalhin ito sa Camp Crame para sa viewing. Inaasahan din na bibigyan ito ng karampatang pagkilala ng pamunuan ng PNP. Si Malabed, ang pinuno ng PNP Supply Management Division, nagtungo ito sa Amerika para magsagawa ng testing at inspection sa biniling vests ng PNP. Officially po, dadalhin yung kanyang labi dito para bigyan ng honor dito po sa February 27 para po for viewing. And then finally po, ang interment po niya ay sa March 5. Hataw Balita ngayon. Hiniling ng Philippine National Police sa Department of Justice na isama si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tebes at ilang iba pang individual sa mga kasong multiple murder kaugnay sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel de Gamo noong 2023. Ayon kay PNP CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III, may mga bagong ebidensya tulad ng mga nakumpiskang pampasabog at baril na isinama upang mapag-aralan ng mga prosecutor. Si Pride Henry Tebes na tatakbo muli bilang gobernador sa 2025 ay naharap sa mga kasong ito kasama ang kanyang kapatid na si Arnie Tebes na hindi pa nakabalik ng bansa. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Department of Education noong Lunes na iniimbestigahan nila ang mga alegasyon ng ghost students o hindi na rehistro mga benepisyaryo sa 12 pribadong paaralan sa 9 na dibisyon. Ayon kay Secretary Sonny Angara, layunin ng DepEd na maiwasan ang posibleng maling paggamit ng pampublikong pondo sa ilalim ng Senior High School o SHS Voucher Program at iginigit niyang hindi papayagan ang anumang uri ng pandaraya. Ang mga paaralang mapapatunayang sangkot sa fraudulent na aktibidad ay maaaring matanggal sa programa. Hataw Balita ngayon. Hindi magpapatupad ang deployment ban ng Pilipinas sa Kuwait, gayunman, mas pinigting na deployment measures ang gagawin para sa mga nais magtrabaho doon. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ipapatupad ang Know Your Employer requirement kung saan ang mga aplikante ay kailangang makipag-video call sa kanilang employer bago pumirma ng kontrata. Magpapatuloy din ang mga standard qualifications ng employer tulad ng walang criminal record at sapat na kapasidad na magbayad. Gayun din magsasagawa ng electronic monitoring system ang DMW katuwang ang Kuwaiti employer at recruiter upang masubaybayan ang mga OFW. Definitely what is on top would be tighter deployment measures. We are introducing what we call Know Your Employer measures, requirements,
bago pa man umalis yung worker, may video call na with the employer. Quality ang ating mga overseas workers. So we will also look at the standards, yung qualification ng employers before they go. Hataw Balita ngayon. Gagamitin ng Philippine Army ang Typhoon missile system ng Estados Unidos sa pagsasanay ng Combined Armed Training Exercise o CATEX ngayong taon. Ang CATEX ay naglalayong ihanda ang mukmong katihan para sa mga external threats at bilang paghahanda sa mas malalaking pagsasanay tulad ng salaknib at balikatan exercises. Nilinaw ng Philippine Army na hindi gagamitin ng Typhoon missile sa aktual na labanan kundi bilang bahagi ng pagpapahusay ng kakayahan ng mga sundalo sa national defense. Of that training? It's part of our training. It's part of the prelude to Balikatan. And yes, it is part. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac na karamihan ng mga naantalang balikbayan boxes ay naipamahagi na at nakikipagtulungan ang kanilang ahensya sa Bureau of Customs o BOC para ipamahagi ang natitirang 5,000 boxes. Tinutulungan din nila ang mga OFWs sa pamamagitan ng pagbibigay ng Action Fund Assistance sa mga nakaranas ng scam o problema sa kanilang mga pasalubong. Nabanggit ni Cacdac na isang sistema ang ginawa sa Davao Port at inaasahan nilang magiging ganito rin ang proseso sa Maynila. Sa ngayon, we have together with the BOC, so we're thankful to the BOC na facilitate na ang release ng 9,000 boxes. But there are around 5,000 more to go. Hataw Balita ngayon. Pinag-iingat ng Department of Social Welfare and Development ang publiko laban sa isang peking TikTok account na nagpapanggap bilang opisyal na account ng ahensya. Ayon sa DSWD, ginagamit ng peking account ang live feature upang lokohin ang mga tao na magpalista sa isang di umano'y educational assistance kapalit ng TikTok gifts. Nilinaw ng ahensya na hindi sila humingi ng personal na impormasyon online at ipinagbabawal ito batay sa Data Privacy Act of 2020. Hataw Balita ngayon. Binawasan ng Department of Agriculture o DA ang maximum suggested retail price o MSRP ng 5% broken rice sa Metro Manila mula 55 pesos. Ginawa na itong 52 pesos kada kilo simula noong February 15. Ayon sa DA, ito'y dulot ng patuloy na pagbaba ng pandaigdigang presyo ng bigas mula India, Thailand at Vietnam. Target ng ahensya na ibaba pa ito sa 49 pesos kada kilo sa Marso upang mapanatili ang abot kayang presyo ng bigas sa merkado. Hataw Balita ngayon. Abiso sa mga motorista, panibagong oil price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes, February 18. Sa abiso po ng kumpanya ng langis, tataas ng 80 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 80 sentimos rin kada litro ang madaragdag sa presyo ng gasolina at 10 sentimos naman sa kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng international market. Hataw Balita ngayon. Good morning sa inyo, amigo Sherwin at Annie. Actually, nandito tayo ngayon sa Washington, D.C. para maghatid ng mga balitang pangkawalawakan. Maaring humarap sa isang impeachment trial si Argentinian President Javier Milei matapos niyang irekomenda ang isang cryptocurrency na biglang bumagsak ang halaga. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Inirekomenda sa social media platform na X ni Argentina President Javier Milei ang cryptocurrency na Libra. Nagdulot ito ng pagtaas ng halaga sa halos $5 bago ito bumagsak sa ilalim ng $1 makalipas ang ilang oras. Inamin ng FinTech Chamber ng Argentina na maaaring isang rug pull ito kung saan pinapalakas ng mga developer ang presyo ng crypto para sa pansariling kapakinabangan. Ipinanawagan ng mambabatas na si Leandro Santoro, miyembro ng Opposition Coalition, ang impeachment laban sa presidente at tinawag na kahihiyan sa buong mundo ang insidente.
Samantala, binura naman ni President Milei ang post at sinabing hindi siya aware sa mga detalye ng proyekto. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mula sa 2024 Department of Conservatory budget ng New Zealand na 33 million New Zealand dollars na lamang umano ang budget sa taong 2025 para dagdagan ng mga pasilidad at establishment na pangturismo sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita Ngayon. Umabot na lamang sa 33 million New Zealand dollars ang budget ng New Zealand Department of Conservatory o DOC para sa taong 2025 upang magdagdag ng mga pasilidad at establishments para palakasin ang kanilang turismo. Ang pagbawa sa budget ng DOC ay sumailalim umano sa maigting na pagpaplano at upang magamit sa pinakamahusay na pangangailangan ng bansa. Ayon kay New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, sadyang hinahanap-hanap ng mga turista ang kagandahan ng bansa, kaya dapat lamang itong ingatan. 11 million New Zealand dollars mula sa budget ay ilalaan para sa Aoraki Mount Cook, Rangitoto Island at Motupatu Island para sa huts, car parks, at iba pang pasilidad tulad ng safety upgrades sa 116 cable structures ng lugar gaya ng swing bridges at improved infrastructure sa Goat Island Marine Reserve. Ang $19 million naman ay ilalaan para sa biodiversity initiatives gaya ng proteksyon para sa southern dotterel birds sa Rakiura National Park at pagtanggal ng wilding pines mula sa iconic landscapes. Kabilang din dito ang pagtanggal ng mga pests na wallaby, usa at kambing. Ayon kay Labour Party leader Chris Hipkins, ang paglalaan ng pansin sa tourism infrastructure ay nasa pagpapahalaga mula pa noong nakaraang administrasyon. Ang turismo ng bansa ay hindi pa muling tuluyang nakakabangon mula sa kalagayan noong pre-pandemic levels, kaya naman inaasahan ng administrasyon na ang isang buwang kampanya sa marketing ay makaakit ng mga turistang Australian. Sinabi pa ni Prime Minister Luxon na umaasa siyang mapapalaki ng kampanya ang bilang ng mga turista mula sa Australia ng 5%. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy ang pagbaba ng net migration sa New Zealand, kung saan mas kaunting mga tao ang dumarating sa bansa habang patuloy namang tumataas ang bilang ng mga New Zealand citizen na umaalis. Ito naman ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Lumabas sa bagong migration data ng Stats New Zealand na pinakamataas na net migration loss ang naitala sa New Zealand noong 2024. Umabot sa 47,100 New Zealand citizens ang umalis kumpara sa 43,300 noong taong 2023. Sa kabuuan, 72,000 na New Zealand citizens ang lumabas ng bansa sa taong 2024, kung saan 56% nito ay nagtungo naman sa Australia. Nangunguna ang mga edad 30 pababa sa mga umalis, kung saan halos 40% ng net migration loss ay mula sa nasabing grupo. Samantala, bumagsak naman ang net migration gain mula 128,300 noong taong 2023 at naging 27,100 na lamang sa taong 2024. Ayon kay Stats New Zealand International Migration Statistics spokesperson Sarah Drake, ang dahilan nito ay ang pagbaba ng bilang ng mga migrant na pumapasok sa bansa, kabilang ang mga migrante mula sa mga bansang China, India at Pilipinas. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mariing kinundina ng China ang pagdaan ng barkong pandigma ng Canada-Taiwan Strait. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita Ngayon. Charles, bakit kinundina ng China ang aksyon na ito ng Canada? Yes, James, kinundina ng militar ng China noong Lunes, February 17 ang paglalagay ng Canadian warship na kilala bilang Ottawa sa Taiwan Strait. Sinasabing sinusubaybayan at pinalaan ng mga hukbong panghimpapawid at pandagat nito ang barko ng Canada. Ilang araw lamang pagkatapos gumawa ng katulad na misyon ang barkong pandigma ng Estados Unidos.
Ayon sa Eastern Theater Command ng People's Liberation Army, ang aksyon na ito ng Canada ay sinasadyang nagdulot ng kaguluhan at nagpapahina sa kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait. Nanatiling nasa mataas-antas ng alerto ang puwersa militar ng China sa lahat ng oras at determinadong kontrahin ang anumang banta at provokasyon ng anumang barkong dumadaan. Sa kabilang dako, malugod na tinanggap ng Foreign Ministry ng Taiwan ang pagdaan na ito ng Canadian warship habang patuloy na sinusubaybayan ang direksyong tinatahak ng barko. Ipinahayag din ito na ang Canada ay muling gumawa ng mga konkretong aksyon upang Wala na yata si Charles. Siguro, babalikan na lang natin si Charles Corpus. Live siya mula sa Edmonton, sa Canada. Hataw Balita ngayon. Ito naman, plano ng lumapit ng administrasyon ni United States President Donald Trump sa Korte Suprema ng bansa upang mamagitan sa pagpapatalsik sa agency head na nagtatanggol sa mga whistleblower ng pamahalaan. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Klein Sinca live. Hataw Balita ngayon. Klein, bakit tumawot na sa Korte Suprema ang legal battle na ito? James, sa kauna-unahang pagkakataon ay humingi na ng tulong administrasyon ni United States President Donald Trump sa Korte Suprema upang baliktarin ang ginawang desisyon ng mababang hukuman sa pagpapatalsik kay Hampton Dellinger na puno ng Office of Special Counsel. Noong nakaraang Miyerkules, February 12, naglabas ng temporary restraining order si U.S. District Judge Amy Berman Jackson na nagbigay ng karapatan kay Dellinger na makapanatili sa kanyang pwesto matapos itong patalsikin sa pwesto ng administrasyon ni President Trump. Batay sa inihandang dokumento ni Acting Solicitor General Sarah Harris, sinabi nito na hindi dapat payagan ng Korte Suprema ang mababang hukuman na kunin na executive power ng Pangulo sa pamamagitan ng pagdidikta nito kung gaano katagal nitong dapat panatilihin ng mga agency head ng kanyang pamahalaan. Si Special Counsel Hampton Dellinger, na appointed ni dating Pangulong Joe Biden, ay nagsampa ng kaso matapos makatanggap ng email noong February 7, 2025 na tinatanggal na siya ni President Trump sa kanyang pwesto. Back sa iyo, James. Klein, bakit kinatigan ng lower court si Dellinger? Ano ba detalye niyan? James, sinabi ni Jackson na malamang na magtagumpay si Dellinger sa kaso na ito dahil ang mga effort na tanggalin siya ng walang sapat na dahilan ay malinaw na lumalabag ito sa job protection ng Special Counsel sa ilalim ng federal law at binibigyan tiin din ng order ni Jackson na malinaw ang layunin ng Kongreso na tiyakin ang kalayaan ng Special Counsel at maprotektahan ang kanyang trabaho mula sa political influence, James. Sige, maraming salamat at kumusta sa ating mga kasamahan dyan sa Texas, USA, Klein Sinca mula sa Texas, USA. Hataw Balita ngayon. At yan po mga kababayan, ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po dito sa harap ng US Capitol, dito sa Washington, D.C., kung saan ang temperatura ay nasa 5 degrees Celsius. Ako po si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Hataw Balita ngayon. Thank you very much, James. Sa puntong ito, makakapanayam natin ng live dito po sa loob mismo ng UNTV Radio Mobile Booth, si Police Colonel Felipe Maragon, ang Director ng Rizal Police Provincial Office upang magbigay ng detalye po ukol sa sitwasyon dito sa kanyang probinsya. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Maragon. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunla ngayong umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, ma'am, and sa ating mga taga-subaybay ng programa nyo. Napakaganda and blessed morning from the men and women of Rizal Police Provincial Office. Thank you very much for joining us this morning. It's good to be here. No? Maraming salamat. This is your first time riding in a radio yes, mobile it's my booth. First time. The first in the Philippines.
Yan po ay, ang innovator natin dyan ay walang iba kundi si Kuya Daniel Lozon. Okay. My first question to you po, Colonel. Siyempre, ang uunahin ko, kumusta ang lalawigan mo? Let's talk about the peace and order dito po sa lugar niyo po. Well, ma'am, sa kabuuan po ay nananatiling maayos ang peace and order dito sa probinsya ng Rizal. Mas lalo nating pinapalakas ang anti-criminality campaigns natin, yung police visibility, at iba pang mga strategy, no? Para maging safe and secure palagi ang ating mga mamamayan dito sa Rizal. Okay. At ako naman ay nagpapasalamat sa tulong ng ating mga stakeholders. Lalong-lalo na po ang local government units dito sa Rizal. Sa kanilang suporta po sa kapulisan. Okay. You made mention, Colonel, about the strategy na binanggit nyo. Yes, ma'am. Para ito ay isang paraan para ma-prevent yung pagdami ng mga iba't ibang krimen dito sa inyong lugar. Mayroon ba kayong specific program for that? Mayroon ba kayong naisip na pet project nyo o dito kayo nakafocus? Ito ang gusto kong gawin. Gusto ko makatulong ito para yung criminality in my area ay at least kahit paano ma-prevent, mabawasan, ma-prevent ang pagkakaroon ng mga krimen. Tama po, no, ma'am. Actually, nung ako'y umupong provincial director, nakita ko kaagad yung problema dito sa probinsya. No? Bukod sa yung bilang ng kapulisan natin ay kakonti lamang, no, compared to other PNP units. At yung laki ng populasyon dito sa Rizal. At katabi namin ang Metro Manila. Yes. Pwede na rin nating masasabi na kung ano yung problema sa Metro Manila, lalo na sa larangan ng peace and order, ay ganito na rin po ang pwede nating mai-compare dito sa Rizal dahil makatabi nga, kalapit. Kaya ako'y naniniwala ko sa isang holistic anti-criminality campaign. Ito yung ating i-launch na patrolya ng bayan. Kasama namin, katuwang natin ang ating mga barangay peacekeeping action team sa bawat barangay at sinusuportahan po yan ng mga stakeholders like yung ating mga force multipliers. At yun nga, based doon sa consultation na ginawa ko sa lahat ng mga sektor, yung mga judges, mga teachers, pinuntahan ko po yan isa-isa. Nag-courtesy call ako at nung katatapos lamang ng barangay and SK elections ay pinulong ko rin yung mga ating mga barangay captains dito sa Rizal. Nagsagawa po ako ng Leadership Development Forum. No? Napag-usapan namin kung ano yung dapat gawin. At yung na-share din natin yung mga capacity kung paano palawigin pa ng mga barangay, yung ating mga local chief executive yung kampanya laban po sa kriminalidad sa kanilang mga barangay. That's the holistic approach. I understand mayroon po kayong kasaling music diplomacy initiative. What's that? Yes, Paano ma'am. naman po yun? This is part of the holistic approach. Yes, ma'am. That's part of the holistic. Actually, we strongly believe that yung paano natin mapalakas yung law enforcement is kailangan natin mag-gain yung public trust. That's very good. And how to gain public trust is ang ginawa namin is bringing closer the police to the community. So nag-launch po kami ng Music Diplomacy Initiative. What a good strategy. Dahil ako'y naniniwala, no? Dahil mga bata, matanda, salat sa buhay, mayaman ka. Pero pagdating sa musika, parang mapagaan yung ating mga pakiramdam. That's correct. At Pilipino pa yan. Yes, ma'am. Opo. So, music is a language of the soul. That's very good. So that's the minsan, holistic. pumupunta kami sa mga community. Anong ginagawa niyo po doon? Through music. Ako mismo, I render a song and wow. Habang pina-flash namin sa aming screen yung mga anti-criminality tips at kung ano pa yung mga serbisyo na binibigyan ng kapulisan sa ating mga mamamayan. Siguro sa next time, I'll be asking you to sing at Of least. course, ma'am. Akala ko nga, Wishbus ito. Kakanta siguro ako rito. Kuya, gusto niya kumanta sa Wishbus. Okay. Colonel, I would like to take this opportunity. Natutuwa tayo doon sa mga sinasabi nyo na nakakapag-strategize kayo tungkol doon sa paglulunsad nitong holistic approach against criminality.
may we know, dito sa inyo, ano bang mga celebrated cases? If I'm not mistaken, dito nangyari yung tatay na hinostage na yung kanyang anak. Can you give us the update on that po? Tama po, Ma'am Annie, no? Ngayong last week of January lamang ay may isang ama at hinostage yung kanyang sariling anak. Mhm. Dahil gusto niyang takasan yung krimen na kanyang nagawa. Mhm. Nung siya i-arestuhin na ng pulis, bigla siyang tumakbo and inaway niya yung asawa niya at kinuha niya yung isang taong gulang na bata na sariling anak niya mismo. Okay. At dinala niya dyan sa C6 ang barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. At yun nga, nagkaroon ng nag-cause po yan ng napakatinding traffic and dinumog po ng mga tao, mga netizens at naka-live streaming po sa social media. Mhm. And yun nga, ang naging challenge nung kami nag-conduct ng negotiation ay lahat po ng mga galaw namin ay nakikita mismo sa social media. Ito'y ibang challenge ng hostage situation dahil usually ang mga napapanood natin sa Hollywood movies barricaded, no? Opo. Nasa isang building, mga ganun. Nasa isang sasakyan. Pero ito, face to face with the hostage taker at ang kanyang sasaksakin yung kanyang anak. Then yun nga, dahil doon we have to contain the area, na-control namin yung crowd at we were able to negotiate peacefully at we were able to resolve the hostage negotiation successfully. That's very good. Naibigay naman niya yung kanyang anak at sumuko. Okay, so he's in prison now. Yes, ma'am. Nasampa na siya ng kaso. Nasampa na siya ng mga patong-patong po na kaso. Okay. Let me ask you also, Colonel, about the election. Malapit na yung election. Tama, Yung ma'am. mga preparations na ginagawa nyo at this point po? Mayroon ba tayong sapat na mga tauhan upang kasama doon sa mga tinitingnan nyo, yung mga naglalagay ng mga posters, Yes, ano po ang mga pwede nyo mag-update sa amin tungkol dyan? Sa katunayan po, nung nag-umpisa na po ang election ban, no, January 12, hanggang June 11 po ito, no, tatagal, ay nagsagawa po tayo ng checkpoint operations na nakasaad dun sa COMELEC resolution. No, na kailangan bawat munisipyo ay may at least one COMELEC checkpoint. And ito ay paraan para ma-enforce natin yung ban on the use of firearms, explosive and security personnel. Bawal po yan pagdating ng election. No? So, paggamit, pagdadala ng mga baril, mga ganyan. So kailangan, pag gusto mong magdala ng baril, ay kailangan kumuha ka ng COMELEC Certificate of Authority para makapagdala ka ng baril mo na registrado. At yun din yung paggamit ng mga security personnel. Kailangan yan ipaalam mo sa COMELEC. Okay. And aside from the COMELEC checkpoints po, since nag-start na po yung campaign period ng mga national candidates like senators and party list congressman, pag pumupunta po sila rito sa Rizal, and of course, kailangan po natin ng venue security. Sa mga venue and of course yung traffic direction and control, katuwang din natin dyan ang mga local government units para hindi naman maabala ang ating mga kababayan dito sa Rizal. Okay. And of course, to ma-ensure natin yung katahimikan during the campaign period. Opo. Colonel, yung Rizal, part po ang Marilake. Ibig sabihin, Marilake is part of Rizal. Tama po. Okay. No? Actually, ma'am, yung Marilake is a portion of Marikina City, And Laguna, Rizal, and Quezon. okay, kasama din po kayo sa Of course, nangangalaga doon. dahil lang nasasakupan namin like Antipolo, Baras, and Tanay ay nasa streets po yan ng Marilake. Okay. Ano naman ang mga preparations o kaya mga nagawa nyo na pong mga paghahanda doon? Kasi marami din ng mga accidents na nangyayari doon so far. Tama po, no? May mga problema tayo dyan dahil ang Marilake, dahil napakaganda, napakahaba, at may mga challenges, yung paliko-liko ng mga daan ay naging haven for motorcycle riders. Ginagawa nilang parang racetrack. At yun nga, ang masaklap dito ay
Dahil dito sa ating mga content creators, mga vloggers, ay mas lalong may mga nagpapasiklab, nagpapakita ng mga stunts nila, no? Yung pabanking-banking, minsan nagsusuperman pa, no? So nagiging cause yan ng aksidente. At ina-upload nila sa social media, and it's being glorified also in social media. Kaya ma'am, ang ginawa natin, kailangan holistic approach din, no? Hindi lang po ang traffic, how to solve traffic is dapat meron ding engineering, yung enforcement, kailangan din po yan, no? Kaya katuwang natin dyan yung DPWH, yung Land Transportation Office. Of course, yung nagpropose din kami ng ordinansa sa Sangguniang Panlalawigan ng Rizal. Okay. At we will be declaring this, meron kaming ni-propose na Task Force Marilaki. Okay, very good. Interagency approach para mapanatili yung road safety. Okay. Ma-ensure natin yung road safety dyan sa streets ng Marilaki. A little later, we will be having the optical dental mission here. Dito mismo, sa kinalalagyan natin. Colonel, at this point, UNTV naman is very supportive to you under the leadership of our President CEO, Kuya Daniel Lozon. What can you say? Anong gusto niyong mensahe? Riding and the radio mobile booth this time. And then, if you wish to sing doon sa aming Wish Bus. Oh, sige. Pwede niyo lang siguro isama doon sa panawagan. Okay, Colonel, kidding aside, what is your message po? Anong gusto mong mensahe sa ating mga kababayan, especially dito sa nasasakupan niyo? Please go ahead. Alam nyo, very blessed kami rito sa Rizal, no, through the partnership with UNTV, MCGI. And of course, dahil kay Kuya Daniel rin po, no, patuloy po ang aming pasasalamat kay Kuya Daniel at ang bumubuo po ng UNTV at MCGI. At palagi po niyong dinadala yung serbisyo natin dito sa probinsya ng Rizal. Ang dami na, ma'am, ang dami na. Yung pagpuput up ng mga street solar street lamps. That's correct. Doon sa mga kasulok-sulukang mga kabundukan ng Rizal, dahil wala pang mga, imagine 2025 na ngayon, wala pang mga ilaw, no? Nabigyan natin ng ilaw at deterrent po yan sa criminality. That's correct. Pag maliwanag, magdoble mo ng isip ang ating mga kriminal na gumawa ng krimen dahil maganda na yung daan, no? Nakikita sila. So maraming serbisyo po na naibigay natin sa ating mga kababayan dito sa Rizal through the support of UNTV. Maraming salamat. Sa susunod gusto ko makita sa Wish Bus. Okay, Colonel. Colonel, thank you for your time. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Colonel Felipe Maragon, ang Provincial Director ng Rizal Provincial Police. Magandang umaga po. Magandang umaga, ma'am. Maraming salamat. Back to you, Amigo Sherwin. Magandang umaga. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update para sa araw ng Martes, January 18, 2025. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong mga weather system na magdadala ng mga pag-ulan sa iba't bahagi ng ating bansa. Una na dito ang Northeast Monsoon na patuloy naman na umiiral dito sa may extreme Northern Luzon. Kung mapapansin po natin dito sa malaking bahagi ng ating bansa ay nakakaranas po tayo na mainit at maalinsang na panahon. Dulot po ito sa paghina nitong Northeast Monsoon at ito'y nakaka-apekto na lamang dito po sa may extreme Northern Luzon. Samantala, meron din tayong shear line or yung salubungan ng mainit at malamig na hangin na nakaka-apekto dito sa eastern section ng Northern Luzon. At lastly, ito po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaka-apekto naman dito sa may southern Mindanao. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat din po para sa mga ating mga kababayan, lalo na may mga sasakyang maliit pang dagat. Dulot po ito ng mga pag-ulan po, lalo na po yung mga localized thunderstorm po natin.
Ang sunrise po natin mamaya ay 6:19 a.m. at ang sunset po natin mamaya ay 6:01 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Pumulog kahapon sa Department of Health Central Visayas ang isang magulang upang magsampa ng reklamo laban sa isang government hospital sa Toledo City, Cebu. Naputulan kasi ng binti ang kanyang 6 na taong gulang na anak dahil umano sa kapabayaan ng ospital. Ayon sa ama ng bata na si Daryl Sam Kimada, nasugatan ng nabasag na salamin ang kaliwang binti ng kanyang anak dahil sa aksidente habang naglalaro noong February 4. Dinala niya ang anak sa ospital para ipagamot ang sugat pero sa halip na doktor ang magtatahi sa sugat, isa umanong nursing attendant na walang lisensya ang gumawa nito. Pagkaraan ng 2 araw, nangitim umano ang binti ng bata kaya nagtungo naman sila sa isang ospital sa Talisay City para ipasuri ang kalagayan ng anak. Tiniyak naman ni Dr. Anessa Patindol, ang hepe ng DOH-7 Regulation Licensing and Enforcement Division, na magpapadala sila ng team sa Toledo City para magsagawa ng fact-finding investigation. Samantala, sinabi ni Dr. Abjel Khan Espera, Chief of Hospital ng Toledo City General Hospital, na nagsasagawa na rin sila ng sarili nilang investigasyon sa nangyaring insidente. Sinuspindi na rin umano ang ospital o ng ospital ang mga staff na sinasabing nag-asikaso sa bata. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Santiago Kapitulo 1 talatang 5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-18 sa buwan ng Pebrero 2025. Ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondents mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.